Good day, Kamaster! Welcome sa Be My Motolite YouTube channel. Narito na naman ang iyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay ako ng tips and tutorial patungkol dito sa car battery. So, meron tayong battery dito na brand ng Motolite Gold. Ayan po. Ayan siya. Ito ay lumang battery, naka-plastic pa, hindi lang tinanggal ng may-ari. Ang size sa battery nito ay 2SM. Ayan po, 2SM. 50 ampere hour, 12 volt, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle, hindi na kailangan ng tutubigan kasi ang battery nito ay maintenance free, ready to use. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery nito. Sa madaling salita, palitin na. Papalitan na ng panibagong battery. So, itong battery na ito ay galing ito sa ating customer. Ito ay pinaglumaan na. Sa madaling salita, lumang battery na ito. 3 years na daw ito mahigit na paggamit niya. Nakakabit naman ito sa kanyang sasakyan na Montero 2018 model. Tinester ko na ito. Pinakita ko mismo sa kanya. Sabi ko, sir, try muna natin i-charge ito ng ilang oras. Baka sakaling buo pa ito. Kasi based dito sa ating battery analyzer, 11.76 volt pa naman. Baka sakaling ito'y buo pa. Sabi, di na ika, bibili na ako ng bago. Atin ito ngayong susubukan i-charge at i-check na rin natin kung buo pa ba ang battery na ito. So unang-una na gagawin natin, basically dapat meron tayong tinatawag na battery tester. Pero much better na battery analyzer na ang inyong bibilhin. Like this one. Ito po. Kasi po ito ay all around na. Pwede siyang pang tester ng battery. At gano'n na nga, masisilip natin yung kanyang tinatawag na CCA. Ano po ba ibig sabihin ng CCA? Cold Cranking Amp. Yung bugso baga ng kuryente na dapat ay mataas at malakas ang power starting yung CCA. Kasi kung mababa yung CCA na yun, mahina, hindi na natin mapaikot ang starting power ng ating sasakyan. Yun po ang pinakasikreto ng battery sa CCA talaga. Ang basihan. Kahit umabot yan ng 13 volt, ang voltahe ng battery useless pa rin yan kapag mahina ang CCA. Ang CCA po talaga ang nagpapaikot sa start power ng ating mga sasakyan. So yun. So testing muna natin sa positive at sa negative. Ayan. So as you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 11.78 volt or 11.7 volt. Yan ang reading sa voltahe ng battery nito. So pagka ganyan, maaring lubat lang itong battery nito, hindi siya sira. Pero not sure, i-observe lang muna natin. Mamaya pagkatapos i-charge, after charging, malalaman ang final na result kung ito ba'y magiging goods battery pa o bad battery na. Kasi based dito sa ating battery analyzer, 11.78 volt pa naman. Hindi pa naman siya 10 volt. Kung ito ay magiging 10 volt na lang, positive na sira na ang battery na ito. Pero ito ay under observation. I-observe natin. I hope na buo pa itong battery na ito. So ayan, kita nyo naman ha. Walang cut yan, walang bias. 11.78 volt. So next. Try natin bubuksan itong kanyang, tutuklapin natin yung kanyang sticker. I-check lang natin yung kanyang specific gravity, tubig ng battery baga. So ayan, bukas na po yan at atin ang susukatin. So unang butas, ang sukat ng tubig ay 1.150 or 1150, which is tumapat sa kulay pula. So ibig sabihin recharge. Pangalawang butas,
Ito ay 1.150 pa rin ang sukat ng tubig or 1150, which is tumapat sa kulay pula. So recharge pa rin yan, recharge. Kasi kung pansinin nyo, nakalagay dito sa kulay pula, recharge po yan, oh. Recharge. So, yan. Pangatlong butas. So ang sukat ng tubig ay ganun pa rin, 1150 or 1.150, which is tumapat sa kulay pula. So recharge pa rin yan, recharge. Pang-apat na butas na tayo. So ang sukat ng tubig ay same na same pa rin, 1150 or 1.150, which is tumapat sa kulay pula. So recharge pa rin yan, recharge. Pang-limang butas tayo. So ang sukat ng tubig ay 1150 or 1.150, which is tumapat sa kulay pula. So recharge pa rin yan, recharge. Yan. So next, pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ayan. Ang sukat ng tubig ay 1125 or 1.125, which is tumapat sa kulay pula pa rin. So recharge pa rin yan, recharge. So, i-observe natin ang battery nito, i-charge lamang natin siya ng ilang oras. Kumbaga, under observation ang battery nito. So, kasi wala tayong nakikitang sirang butas. So, ngayon, atin na nga itong i-charge. So, unahin muna natin dito, isaksak muna natin itong kanyang unplug. Ito. Dito. Yan. And, buhayin natin itong kanyang mga alligator clip. Ayan. Unahin natin pagkabit itong positive. Yan. Positive. At dito naman sa kabila ang negative. So, ayan. Ayan. So, ngayon, i-open na natin. Dito. Tumunang sa alternating current mo tayo sa AC. Umiilaw na pero hindi pa tumaas yung ating ammeter gauge ng battery charger. Dito naman tayo sa DC, itaas natin to. Titigan nyo na mabuti kung tataas yan, goods, nagcha-charge. So ayan, tumaas agad. So ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge or karga itong battery natin kina-charge ngayon. So ayan, kita nyo naman yan, no? So ang ating oras ngayon ay, ayan, alas 8 gis ng umaga. So, starting tayo sa pagcha-charge dito sa battery nito. So, imo-monitor natin kung ilang oras nga ba mapu-full charge ito. Then, after charging, pagkatapos i-charge dito sa ating battery charger, malalaman natin ang final na result kung ito ay magiging goods battery pa o bad battery na. Dalawa lang po ang kahihinatnan sa battery nito, goods battery or bad battery, yun lang. So, steady lang kayo, wag aalis. Hindi pa tayo nagtatapos dito, may karugtong pa ito. 9 hours later. Nariyan pa ba kayo mga kamaster? Ito na ang battery na ating sinacharge magmula kanina alas 8:10 ng umaga. So ang ating oras ngayon ay alas 5:27 na ng hapon. Nandito pa rin ang ating battery naka-charge pa rin magmula kanina at hanggang ngayon. Ngayon, atin na itong sabay-sabay na aalamin kung ito nga ba ay nagiging full charge na. So, una-una na gagawin natin kapag ganyan naka-charge ang ating battery, pansinin nyo, umuusok pa. Ang lahat ng butas na, yung anim, umuusok-usok pa. Oh. So, unang gagawin natin, i-off natin dito sa kanyang switch sa alternating current sa AC. Yan, ibaba natin yan. Patay na ang power on, bumaba ng ammeter gauge ng battery charger. And then, wag natin hayaan ito ha. DC, direct current, ibaba din natin yan. Yan, para tuloy ang patay na, wala ng kuryente na dumadaloy dito sa battery. So ngayon, atin ang alisin itong mga alligator clip. At atin ang i-battery tester. Kung ilan na nga ba ang voltage sa battery nito, kung ito ba'y nagiging full charge na, negative, at positive. So ayan, as you can see kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 13.45 volt ang reading sa voltahe ng battery nito. So full charge na yan kapag ganyan. So ngayon, sisilipin natin yung tinatawag na CCA, yung cold cranking amps.
Kung ilan na nga ba, okay lang tayo. Battery test, okay pa rin. Then regular flooded, okay pa rin. CCE, okay pa rin. Then 50 ampere, nakasit up na siya. Kasi ang battery nito ay 2SM lang. So, tama ito, pero di na kailangan na babaguhin natin. So, okay na lang tayo. Yan. So, testing na. Magkaalaman ito ngayon. Boom! Panis! Pansinin natin. Good battery. Ang tinatawag na CCE ay 585 CCA. Ayun, malakas ang ating battery. Healthy niya ay 100%, charge 98%, internal resistance 5.13. Oh, kitams. Kita nyo na sa actual. 585 CCE, walang bias, walang daya. Oh, kita nyo na. Green na green ang light indicator. Nagpapahiwatig na goods pa ang battery nito. Good battery pa. Yan, kita nyo naman yan. Kita nyo sa actual yan, ha. Good battery pa ito. Yon. So, sa mga nagtatanong kung kaya pa ba mapa-start ang diesel engine, kayang-kaya po dahil 585 CCE. Kahit nga 400 CCE ito, kaya pa rin mapa-start ang diesel engine. Okay? Ganun lang mga kamaster, mga ma'am sir. Kapag may ganito kayong battery na nagbo-voltage siya ng 11 something volt, 11.77, 11.78, basta around 11 volt, 11.7, try nyo munang ipa-charge ng ilang oras, 9 hours pataas o 8. Malay mo, hindi na kayo makakabili ng bagong battery. Katulad na lamang nito, good battery pa ito, ha. Good na good battery pa to. Hindi pa ito sira. Hindi pa sana si sir makakabili ng bagong battery kung nagtiwala sa akin at pinakinggan ang sinasabi ko sa kanya. Sabi ko na try muna natin i-charge sir, baka sakali magiging goods battery pa ito kasi mahal po ang battery ngayon. Ang sabi niya, papalitan na raw, eh wala tayong magagawa. Yun ang final na decision niya. May 6 siya na butas. Try nating hydrometer. Ito. So ayan, ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So goods na goods. Pangalawang butas, ayan, 1250 or 1.250 pa rin, which is tumapat sa kulay puti. So goods na goods pa rin yan. Pangatlong butas, ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So goods na goods pa rin. Pang-apat na butas, ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So goods na goods pa rin. Pang-limang butas, so ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So goods na goods pa rin. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250 pa rin, which is tumapat sa kulay puti. So goods na goods pa rin. So yun, ang status sa battery na ito ay buo pa siya. Goods na goods pa, buo pa ang battery na ito. Sayang si sir bumili ng panibagong battery. Tatagal pa ito. Aabot pa ito ng mga 6 months, mahigit something. Kaya pa nito. Nakakasurvive pa sana ito. So ganun lang kasi mga kamaster, mga boss, ma'am sir. So yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!